Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Payong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with BA. Maupay nga gabi nga tanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan, kakampiyon nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. At ako po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng kababaihan at kabataan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Merry Christmas! Maligayang Pasko. Ito'y marami na naman tayong tatalakayin, maraming magaganap ngayong gabi dito sa Cayetano in Action. Katulad na lamang sa ating case-to-face, Kuya Alan. Magkakapitbahay, kaliwat kanan ng inuman, tapos medyo nagkaabutan. Isang lalaking lumabas. Pagka nasampa niya ng motor, nagilidan niya po ako. Siyempre, hindi ko na rin po alam yung mga pangyari. Nakita ko, nagwawala-wala na lang po siya. Daming hinahamon po eh. Kasi ang inaantay ko, yung kakausapin niya, pasensya ka na, naatrasan kasi ako. Yung mga sasabihin mo sa akin, wala namang problema. Kaya lang, yung pagkalalaki ko, parang tinapakan mo naman. Nangyari po yung pananakal ko sa kanya. Ate Pia, sa ating payong kapatid naman. Paano ba yon kung marami kayong magkakapatid, pero kayo ay anak sa labas at namatay ang tatay nyo? May right ba ang mga illegitimate children, yung anak sa labas? Bakit yung mga anak ko parang napakahirap yung tanggapin? Sinasabihan niyo pa kami lagi ng kung saan kayo nanggaling. Itapo na lang muna yung mga yan. Isang batang warden, no? Na makikilala nyo mamaya na simpleng-simple, pero grabe how meaningful it is to the family, ang mga persons deprived of liberty. Tignan nyo mamaya yung ating papasalamatan. At meaningful din dahil marami sa atin ang mananalo sa Alan Pia Pick. At lahat mag-uuwi ng regalo. Mangyayari lamang po ito ngayong gabi dito sa Kumusta ka naman? Okay naman po, medyo may pabilang po. Doon natin simulan yan. Ano yung phobia mo? About po sa nangyari po sa akin noong November 26. Kwento mo. Yung anak ko po, may sakit po siya, cerebral palsy. Pag yung nanay ko po, umuwi po ng probinsya, so wala pong mag-aalaga. So ngayon, dinala ko po siya sa biyanan ko po sa Quezon City, Project 4. Kasi po, kung nasa akin po yung bata, hindi po makapagtrabaho. So dinala mo ang anak mo sa Project 4. Abo. Kung saan tumira kayong mag-asawa ng halos 12 taon. Yes. Ihinatid mo ang iyong anak pagkatapos. Kasi may mga kaibigan po ako ron, niyaya po akong mag-inom. Napasyat po ako. Anong nangyari? Lumabas lang po, bumili po ako ng pulutan. May nakita naman isang kumpare ko po, nagkamusta lang po kami. So ngayon, pagkamusta namin, may isang lalaking lumabas. Pagka nasampa niya ng motor, nagilidan niya po ako. Saan ka tinamaan? Dito po sa banda rin. Okay. Sabi ko, tandaan lang. Pagtayo niya, nadulas lang po siya. Kasi yung semento po talaga, totally madulas. Nasa tapat kayo ng tindahan kung saan ka bibili? Basketball court po Okay. na ginagawa pa lang po. Okay. Pag-adjust niya, medyo na ano po, sabi ko, ay, pre, ano po, bigla na lang po siya nagamon. Paggamon niya, nadulas. Sabi ko, pre, inom na lang tayo. So tumayo siya para suntukin ka? Hindi naman, parang umaambal lang naman po siya. Umaambal lang siya? Nagamon lang po siya. Exactly anong sinabi niya? Parang, ganito na lang, suntuhan na lang. Hindi mo naman siya minura kung ikay naman po. nagiliran? Hindi naman po. Siyempre, hindi ko na rin po alam yung mga pangyari.
Nakita ko, nagwawala-wala na lang po siya dyan. Ang dami na pong lumabas. Ayaw niya po magpaawat eh. Paano? Pinagtripan nyo eh. Ang daming hinahamon po eh. Yung kapatid po ng Gilbert na yan, tropa ko po talaga yan. Anong pangalan niya? Christian po. Okay. Bumalik po ako sa inuman, pre. Tara, punta tayo ron. Medyo may nagkaagulo. Sinong sinabihan Yung mo? kapatid po ng Gilbert. Yun po yung kainuman ko talaga. So, bumalik ka doon. Mga usap-usapan na lang. Eh si Gilbert, ginanon ako. Sabi ko, oh, pre, bakit? Bitawan mo ko. Parang nilalak na po akong gano'n. Pagkabitaw niya, nung totally, hindi ko na umuwi na po ako sa bahay kasi Ano kita medyo hindi hawakan? naman Yung kasi ako daming tanod kasi nakaharang sa akin. nakainom na po ako. Gusto ko na rin po matulog. So ngayon, hindi pa ako napauwi kasi niyaya po ako nung pinsan po ng dati kong asawa. So, gusto mo umuwi dahil gusto mo na magpahinga, dahil lasing ka na, pero nakasalubong mo yung pinsan ng asawa mo. Hindi ko po siya nadaanan ko po sila. Nadaanan mo, niyaya ka na naman makipag-inuman. So, nag-inuman kayo. Uminom po ako, syumat po ako. Pagka-shot ko po, parang napaganon po, natulog na po ako. Doon mismo sa inuman. Opo, pagka-shot ko po, na ako. Biglang may naramdaman na lang po, parang inangat po yung ganito ko. Tapos ba, may tumusok po sa ganito ko. So ngayon, parang narinig ko na lang po sila, nagkaagulo. Pero lasing na lasing ka na, di ba? Dahil halos wala ka nang maramdaman. Wala na po eh. Parang gusto mo nang matulog, Pero tama? narinig ko po, may nagkaagulo po. Pag gising ko na lang umaga, nandun na ako po sa binig ko. So, ano ang koneksyon ng trauma dito sa kwento mo? Yung pag may sinabi silang about sa lalaki po eh. Sinungaling, Brad. Kapatid ng magnanakaw yan. Nakasaksak na rin daw po. Oh, ikaw nga din, ang habol ka rin, di ba? Ayun, parang dun po ako napobya. Nanghabol Tapos ka rin ng kinakausap saksak, po di ng ba? binan ko. Kaya parehas "Hoy, lang tayo. Gumising ka dyan. Bakit po? Punta kang barangay. Bakit wala naman po ako ginawa? Hindi, ikaw ang magkakaso. Sabi ko, ha? Ganun ba ako? Sabi ko, parang pinagdugtong-dugtong ko na lang yung mga pangyayari. Okay, pero itong lahat ng ito ay na-realize mo kinaumagahan Opo. na nasabi sa'yo na may kaso si Gilbert, Opo. na tinutukan ka ng Kutsilyo daw po. kutsilyo nung ikay lasing na Oo. lasing. So, doon yung trauma. Opo. Kaya ang gusto mong mangyari ay Pumunta na po ako sa barangay, hindi po siya pumupunta. hindi ka sinisipot. Oo, sabi, Ilang beses na? 2 beses po. At ang reklamo mo ay, Tito, may anak po ako eh. Nang inaano ko, seguridad lang. pero Anthony, ito'y nasagap lamang namin. Totoo ba na meron ka ring kaso? Meron ka ring tinutukan? Naglabas ka rin ng... Totoo ba yan? Hindi po. Gusto mo ba magkaayos kayo? Ano ba ang gusto mo? Kasi ako, naawa rin po talaga ako. Kay Gilbert, kasi pamilyado rin naman po siya. Okay. Ang sa akin lang talaga, seguridad ko lang po talaga ang inaalala. Ayoko na rin po talaga ng gulo eh. Anthony, maraming salamat. Aba, thank you po. Narinig mo yung salaysay Tapa. ni Anthony. Anong nais mong sabihin? Tito Boy, kalahating totoo, kalahating mali eh. Ganito po kasi yun. Nag-inom kami nung Dexter sa bahay. Tapos, nakatulog ako sa sala. Tapos nag-inom na lang sila ng dalawa kong kasama ng diretso. Si Melvin tsaka si Dexter. Tapos, umuwi na po si Melvin, sumunod na po si Dexter. Hanggang sa nagkagulo na dun sa may labas nang hindi ko po alam. May pumunta sa bahay na binatilyo, pinatawag nung umaawat sa kanila. Sabi sa akin, Kuya Lalang, yung bisita mo po, napapaaway sa labas. So lumabas po ako. Kasi po, ang sinisigaw ng Anthony, sige ilabas mo kung sino yung pinagmamalaki mong kumpare mo. Sumakto ako nung pagdating ko na sinisigaw niya yun. Aso narinig mo yun? Yes po, kaya yung kalahati na sinabi kong mali, yung sinabi niya kanina na ginanong ko siya, paano ko siya gaganunin? Eh yung tanod nakaharang sa akin, ako yung inaawat. Tapos, ang sabi ko sa kumpare ko, pre, umuwi ka na para hindi na umabato. Hinatid ko siya hanggang sa labas namin. Si Dexter? Si Dexter. Okay. Tapos kinausap ako nung hepe namin na sabi niya sa akin, Lang, bukas nyo na lang ayusin yan. Para maliwanagan ka, panoorin mo yung CCTV bukas. Dahil nung dumating ka doon, Nagtatanong po ako kung ano. nagtatanong ka kung wala anong pong nangyari. sumasagot, walang umaamin. Sinong kaaway ng tao, sinong nagtrip sa tao. Wala pong umaamin, wala nagsasalita. Pero gusto mo sana malaman kung sino ang Kung kaaway sino ni yung kaaway ni Dexter. Pero nagwala ka ba? Nagalit ka muna ba? ako, kasi wala pong nagsasalita. Sabi ko, Okay. sige, ganito na lang pala, bastusan na lang pala rito pag may mga bisita. Okay.
Kumbaga sa akin, kasi masakit sa akin na may bisita ako, sa tagal-tagal ko dun sa lugar ko, ngayon lang ako nabastos. Okay. Kinabukasan, pinanood mo ba ang CCTV? Si Mrs. po, kasi nasa trabaho pa ako. At ano ang nakita sa CCTV? Paglabas po ni Dexter Silona, sumunod po siya. Tapos inaatras yung motor, tinayuan niya po yung motor hanggang sa nasagi siya. Ikaw, sir, di ba? Alam mong inaatras yung motor, naka-taillight, may ilaw. Bakit ka tatayo dun sa likod ng motor? Natural, tatamaan ka talaga. Ang dating sa'yo, ng aasar. Parang ganun. Tito Boy, di okay na kami dun sa, nag-usap na kami ni Hepe. Ngayon, umuwi na ako, pumasok na ako ng loob. Yung umaawat sa kanila, kumpare ko. Ngayon, kinausap ko yon. Sabi ko, pre, kwento mo sa akin yung totoong nangyari. Iinom kasi siya, napashot din ako. May event? Fiesta ba ito? Ang daming inuman kasi. Kinabukasan po, piyesta. Ah, okay. Parang sinalubong, parang ganun. Okay. So yung kwento nito, ayun din yung kunento sa akin. Na naatrasan nga daw ng motor, yung si Toneng. Pero ang dating ngayon ng kwento mo sa akin ay parang sinadya niya dahil nakatayo siya. Pero ayun po yung nasa CCTV. Tapos yung kwento niya na kinakausap niya lang, hindi po. Ang nasa CCTV po, tinulak niya si Dexter. Nung tumaob si Dexter, yung kasama niyang nasa likod na nakahubad, sinuntok si Dexter. Ah, so may kasama si Anthony? Meron po. Pero sigurado ka nakakilala at kasama ito ni Anthony? Pinsan ng asawa niya. E di habang nag-uusap kami, siya naman lumapit. Di akala ko, manghihingi ng pasensya. Tumayo lang siya sa harap ko. Gaano kalayo? Ito lang po. Tapos, ayan, nakatayo ako. Andyan niya siya. Nakatayo siya So nakatingin lang siya sa'yo? Kasi nasa pintuan lang po kami, Tito Boy. Ah, okay. Kasi ang inaantay ko, yung kakausapin niya ako na, Walang nangyari. Pero walang walang... pasensya ka na, napagtripan namin yung ano. Walang pasensya ka na, naatrasan kasi ako. Yung mga ganun ba? Kung sasabihin mo sa akin, wala namang problema. Kaya lang, yung pagkalalaki ko, parang tinapakan mo naman. Lumapit ka sa akin para saan? Para tayuan lang ako. Parang dun po ako nag-trigger, dun ako nagalit. Ayun, nangyari po yung pananakal ko sa kanya, tsaka yung, hindi ko po itatanggi yun. Doon nangyari yon. Umuwi po muna ako. Nung paghatak ng ano niya, nung biyanan niya, pumunta yun dun sa sinasabi niyang inuman. Umuwi ako. Kumuha po ako ng kutsilyo. Totoo naman po yun. Tapos binalikan ko siya. Pero yung sinasabi niyang tulog po, malabo po. Ang kwento niya, di ba, parang wala na siya halos malay, lasing na siya, tinutukan mo siya. May lasing bang nakakahawak pa, Tito Boy? Anong Langog naman. sabi niya? Totoo po yun, sinakal ko siya. Wala naman po ako intensyon na gawin talaga yun eh. Kasi ang bala ko sa kinabukasan, mag-uusap kami sa barangay. Kaya lang nabastusan kasi ako, Tito Boy, nung haharap ka pa sa akin, wala ka naman palang sasabihin. Okay, so tinutukan mo siya. Totoo po yun. Totoo yun. Tapos, naawat kayo. Naawat din po kami. Doon na po nagtapos. Ang sinasabi kasi ni Anthony, na-trauma daw siya dahil naghahatid siya ng sustento sa kanyang isang anak na naroon sa kanyang biyanan at hindi siya makapunta doon dahil ang pakiramdam niya hindi siya safe dahil nga sa nangyari. At sinabi daw sa kanya na merong ka raw History na gano'n. history. Narinig mo yun, Wala di naman ba? po problema po. Aaminin ko din po yun. Meron. Meron naman po, pero parehas lang po kami. Anong ibig sabihin? May tinutukan ka in the past, pero meron ding tinutukan si Anthony. Opo. Ang gusto naman daw niya, makapag-usap lang. Ilang beses yung sinasabi niya, Hindi ilang ka raw beses. sumisipot doon sa barangay. Hindi nga po ipapaliwanag ko eh. Tito Boy, ano ba nangyari? November 26. Kinabukasan, pinapunta kami ng barangay. Ngayon, pag uwi ko po, nasa barangay po kami. Ayaw po siyang kausapin dahil lasing na lasing. Tapos 28, umaga, siya naman pumunta ng barangay. Kasi pang umaga po ako eh. Hindi, pumasok ang trabaho. Pag uwi ko po, bumalik uli ako ng barangay. Hindi na kami nag-aabot. Pero hindi dahil sa ayaw mo Hindi po. harapin Gusto siya ko sa pong barangay. matapos yung issue namin. Oo. Sa barangay pa lang, kausap ko asawa niya. Hinanap ko siya para matapos na po yung issue namin. Yun naman Sabi pala. sa akin ng asawa niya, hindi umuwi eh. Ako yung maasa na sana magkaintindihan at sana magkarinigan, ika nga kayong dalawa ni Anthony. Pero kung sakaling hihingi ako ng tawad, humingi rin siya ng tawad para sa bisita ko. Naririnig kita. Okay lang sana sa akin kung yung bisita ko may atraso sa'yo. Palalampasin ko yun, pagbibigyan kita. Pero wala naman palang ginagawa yung tao sa inyo. Bakit mo i-insist na naatrasan ka? Pagpapatuloy natin ang ating pag-uusap kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Apa. At sa iyong tiwala sa amin dito sa CIA, maraming salamat. Salamat po. Narito na po tayo sa Case-to-Face sa Kaitan in Action. At narito po ang nagrereklamo, si Anthony.
At narito din po ang inirereklamo si Gilbert. Gilbert, Anthony, Ate Pia, Kuya Alan. Tingin ko, hindi talaga to, Kuya Boy, usapin legal eh. Usapin talaga tong one, sinong mali, but two, sino masiga sa amin eh. Kung sasabihin ko sa inyo, anong vision nyo sa sarili nyo? So, alimbawa ikaw, Anthony, where will you be 10 years from now? Ang ano ko talaga, focus ko is maanak ko po eh. Ilan taon na yung panganay mo? 13 po. Oh, so 10 years from now, 23. Medyo regular na rin po ako sa trabaho. Ilang pong pinagmamalaki ko. Ikaw naman, Gilbert, 10 years from now, ano nakikita mo sa sarili? May goal kasi ako sa buhay ngayon, kami mag-asawa eh. Magkaroon kami ng sariling bahay. So sabihin ko sa iyo ngayon ha, kung hindi kayo magbabago, dalawa lang ang pupuntahan nyo 10 years from now. Makukulong kayo o paglalamayan kayo. Bakit? Kasi nakita ko sa inyong dalawa, ibang-iba kayo pag nakainom at hindi nakainom. Hindi ko pa kayo nakita ng lasing ng inom, pero sa inyong pagkwekwento sa bawat isa. So unang-una, Anthony, you're not a credible witness. Okay, bakit? Ang credible witness kasi is personal knowledge. Ibig sabihin, personal na alam mo. Ang problema, lahat ng kwento mo, kwento din sa'yo kasi lasing na lasing ka. Sa'yo naman, Gilbert, di ba? In the sense na credible ka sa ibang pangyayari, aminado ka yung pusok mo. Yung emosyon mo, di ba? So, kasi nga, nakalalaki siya. So, imbis na matulog ka bukas na sa barangay, umuo ka na, sinugod mo. Eh, paano halimbawa lang? Dala mo ang kutsilyo, tatakutin mo lang, nadulas ka, tumusok, patay, nasa Muntinlupa ka ngayon. Unang-una yung legal, kapag ka ikaw ay habitual na umiinom, hindi po nakakabawas sa sentensya yung pag-inom. Yan po ay nakakadagdag pa. Aggravating circumstance. Yan. Hindi ko alam exactly yung ginawa mo, but assuming, Anthony, na totoong tinulak nyo at sinuntok nyo, at the very least, physical injuries yun. Sa'yo naman, at the very least, grave threats yun, pero may Supreme Court case kasi, Kuya Boy, na inano lang yung kutsilyo tapos sinabing gusto mo nito. Ang sinabi ng Supreme Court, pwedeng attempted murder na daw yon. Kasi sabi ng Supreme Court, action speaks louder than words. You don't have to say, papatayin kita. The mere fact na nandyan na iyan. So, I know now, listening to you, ayaw niyong mangyari sa pamilya niyo yan. Pareho kayong sinasabi niyong ayaw niyo ng gulo. But ang sasabihin ko sa inyo, yung legal, pagka nagkatuluyan kayo, maaaring yung piskal, pareho kayong kasuhan. Kung iisa-isahin natin yung nangyari, magkahiwalay na kaso yon. Inumpisahan mo, Anthony, by saying, may phobia. Baka regalo ng Diyos sa yung phobia para hindi na tumaulit. Aabot ka ng lasing na hindi mo alam yung nangyayari. But yun nga, as far as the legal is concerned, it will depend on the testimony ng mga nakakita at yung CCTV dahil malinaw yon. So in your case, Gilbert, at nagpapasalamat naman ako na hindi mo na pinahaba yung storya by saying na, hindi, aminado ako. Nung uminit ulo ko, kumuha ko ng kutsilyo. So at least klaro na yon. Sa side mo, Anthony, hindi ko sinasabing mali sinasabi mo. Ang sinasabi ko, hindi mo kasi alam eh. Kasi lasing na lasing ka na eh. So sa'yo, kung ano lang ang kunento din sa'yo. Eh wala namang barkada na ikwekwento sa'yo na pare, mali ka eh. Hindi ko nakita CCTV eh. Pero kung tama yung CCTV, na ikaw yung humarang-harang doon, tapos pagkatapos tinulak nyo, sinuntok nyo pa, sasabihin ko, may phobia ka kung safe ka sa lugar na yon. Dapat talaga matakot ka sa lugar na yon. Bakit? Eh dumayo ka, ng ano ka pa. But I agree, no one should feel that way. So, Kuya Boy, two sides of one coin. Gusto niyo to feel safe? Kailangan safe din sila sa inyo. Di ba? So, tingin ko, kailangan nila makarinig ng konting advice ng ate. Open-minded ako para pakinggan yung side ng mga kwento nyo. Pero aaminin ko na nauubos yung pasensya ko. Gusto ko yung pag-umpugin. Ang hirap na nga ng buhay, may anak kang may cerebral palsy, sinabi mo na nga mahal mo yung pamilya mo, tapos inom kayo ng inom, makakapatay pa kayo ng bawat isa sa inyo. Ano silbi nyo sa komunidad nyo? Ano silbi nyo sa pamilya nyo? Wala! At sino yung martir at gusto ko talaga siyang koronahan na umawat sa'yo? Kasi kung hindi, sa presinto tayo nag-uusap ngayon. Yun ang ipasalamat nyo sa Diyos na may umawat. Kasi iba usapan natin ngayon. Kung ikaw naburol ka na ngayon, wala ka na dito sa mundong to, yung pinagyayabang mong may maayos kang trabaho, baliwala sa pamilya mo, dahil namatay ka na, at ikaw, baliwala ka rin sa pamilya mo dahil nandun ka na sa kulungan. At yung mga asawa nyo kausap namin ngayon, yung ba gusto nyo? Sandali lang, ano ba meron? Bakit lahat ng galaw nyo may inom? Di ba? Napatanong ka eh. Ano ba meron, piyesta? Yan ang punot dulo ng problemang to, inuman.
yung irony sa pag-iikot namin ni ate sa buong Pilipinas, maraming lugar, lalo po yung mga highly urbanized, normal yung sitwasyon nyo. Pagka naging normal, akala natin okay lang. Then later on, yun ang magiging batas. Dati daw, tayo yung sumusunod sa batas. So pag sinabi ng batas, pag sobra inom, mali yun, kulong ka. Pero kung lahat ng tao ang ginagawa, hindi, piyesta naman, hindi, Pasko naman, hindi, birthday naman, naging normal, pero tama ba? Ang anak ninyo, hindi po susunod sa sinasabi nyo. Susunod sila sa ginagawa nyo. So kung makita niya na ikaw lasing na pero madali kang makalabit para uminom pa tapos matutulog ka, gagayahin nila yun. Yun ba ang gusto nyo sa inyong mga anak? Hindi. So ako tingin ko, yung pagpunta nyo dito, hindi lang makakatulong sa inyong dalawa. Pero sa kapwa nyo, na mga may sinabi, na kapwa nyo mga siga, nanonood sa atin. Kasi late night show tayo eh. Baka nga habang nanonood yung iba dito, nagiinuman pa eh. Let's go to the point sa inyong dalawa. Ikaw ba, Anthony, gusto mong tapusin natin to ngayong araw na to? Teka lang po. Hindi, sabi mo kasi gusto mo, safe ka pag pumunta sa... Never mind po ako naging siga. Ang sabi po ng biyanan ko, pag ako nalalasing, umiiyak na lang po. Oh, sabi ng biyanan mo. Opo. Hindi, kung- ramdam ko po yan. Kasi minsan talagang iyakin lang po pag nalasing. Ay. Pero never mind po ako naging... eto, tanong ko sa iyo. So, kung makita natin ng CCTV, humarang ka. Sige po, patunayan na lang po sa Hindi. CCTV. Kaya nga, Opo. pagka nang yan, Tsaka po yung sinabi niya na may nanuntok, bigyan niya po ng pangalan kung Hindi. sino po yung nanuntok. Anthony, step by step tayo. Opo, ha? sige po. Ang abogado, sa ebidensya sumusunod. Di ba? Opo. Hindi ebidensya yung sinabi-sabi. Kaya nga po. Hearsay yun eh. Possible na iyakin ka, pero possible din na may iba ka din ginagawa. Eh, wala kang proof nga, yun ang sinasabi niya. Dahil nga, inaamin mo kanina, sila lang ang nagsabi sa'yo, may tumutok sa'yo, hindi mo na alam ang nangyayari. So this is sad. What if may nangyari sa anak mo? Opo. And then eto ka, lasing na lasing. Apo. You can't even help your child ni hindi ka makakapagtistigo dahil ikaw ay lasing na lasing. Yun ang leksyon dun eh. Eh, sinasabi nila, may CCTV nang harang ka. So, ang point ko lang, will you not even consider the possibility na mali ka? Anthony, ibig sabihin, idinideny mo yung nakita nila na nakatayo ka sa harap ng motor. Apo. Number 2, pangalanan mo yung nakahubad na lalaki na sumuntok. Oh. Pinangalanan niya. Ano pa? Si Bato-Bato. So, pinangalanan niya. Pangatlo, yung pagtutok nung kitchen knife na malayan mo lang. Opo. Ano yung motor? Two-wheeler o three-wheeler? Two-wheeler po. Di ba ang dalawang gulong na motor, walang atras yun? Di ba inihilap pabalik yun? So kung hindi ka lasing na lasing, eto ka, ayan motor, inaatras. Wala namang motor na umatras na napakabilis eh, kasi ginaganon yun eh. So, kung hindi ka lasing at walang problema, ba't hindi ka na lang gumanon? Bakit ka tumayo sa likod ng motor? Hindi na, ganun lang po kasi Hindi, sabi mo tinamaan ka eh. Opo. Diba? Oo, ang tatamaan ka kapag ka palusong. Kasi mabilis yung Kuya Boy, baka hindi kaya ng preno o biglang na ganon. So bakit hindi ka umilag at yun ang nagsimula ng gulo? Kasi lasing na lasing ka. Hindi ko sinasabi, Anthony, na ikaw may kasalanan ng lahat. Ang sinasabi ko, kung gusto mo maayos to, kailangan mo aminin sa sarili mo na wala ka rin sa sarili mo at may-aring may ginawa ka rin masama. Ang kaibahan, kaya ako hindi ginaganon si Gilbert, inamin niya eh. Inamin niya, mali ako, kinuha ko yung kutsilyo. That's more than enough na makonvict siya. O, sabi mo, hindi humaharap. O ngayon, magkaharap kayo, anong gusto mo sabihin kay Gilbert? Aminado po, may kasalanan din talaga. Ngayon ko lang nilalaman na si Bato nga ang anan niya, di ba? Eh, kung ngayon nalaman ko po, So, yung hindi pala ako nag-mention ng pangalan, hindi Hindi, mo aaminin hindi ko yung talaga alam, kamalian pre. mo. CCTV ang ebidensya eh. ako talagang di ko po talaga alam nung... Kung ako yung kapitan na nakaharap nyo, ano ba gusto nyo, magkasuhan? Kasi pareho kayong makakasuhan. O gusto nyo ba magkaayos? Kaya sa lang po. Diba? Pero yun nga sinasabi ni ate, part ng magkakaayos, kailangan lagyan nyo ng limit yung pag-iinom nyo. Kaya nga tawag tama, may tama eh. Kasi tama na. Alam mo, Gilbert, kung para lang sa show, para lang sa TV, lalapit ako sa yung pagkakamayin ko kayo. Ang problema, tingin ko, kung hindi bukal sa loob nyo na magkaayos, para tong tape na pinos mo lang, pero magkakaabutan kayo sa future. So, kailangan talagang yung sincerity na hindi lang matapos to, pero hindi na mauulit at may respeto kayo sa bawat isa. Ikaw ba, Anthony, kaya mong respetuhin si Kaya po. Gilbert? O ikaw, Gilbert,
willing naman po ako na magpatawaran kami. Pero para sa akin po, humingi siya din siya ng sorry dun sa taong inagrabyado niya. Kasi una sa lahat, Kuya Alan, team leader ko kasi yun eh. Hindi naman po ako yung nanuntok. Ano po hingin ko sorry dun sa... Sabi na nga po siya, hindi po ako yung sumuntok. Oo. Hindi Ano kasi, po yung gusto? babalik, ganito kung di mo kasi siya tinulak, hindi siya susuntokin ni Bato nung tumumba siya sa motor eh. Gusto mo panoorin mo yung CCTV pag uwi natin. Pag ninawa ko po talaga nakita po, mangingi po talaga. But eto, Anthony, ang gusto kong malaman mo. Hindi depensa sa korte ang hindi ko alam ginagawa ko pag lasing ka. Siguro kung once ka lang ininom or may nilagay ako sa inumin mo, baka maging mitigating yon. Pero yung parati kang umiinom at alam mo na wala ka sa sarili mo pag umiinom, ataw sabihin mo, Judge, iyak lang ho ako ng iyak doon. Tapos may witness na iba o may CCTV, makokonvict ka. Hindi enough na you picture yung vision mo. Pag bawat tagay, gusto kong ma-picture nyo rin na nakakulong kayo. So pag inom mo, saan to palapit? Sa bagong bahay o makulong? Ikaw. Saan to mapalapit? Mapagamot ko anak ko o makulong? Takot po ako makulang. Kaya nga, pero hindi ka naman takot na malasing na hindi mo na alam ginagawa mo. Yung takot, binigay ng Diyos yun para protektahan ka. Diba? Hindi unreasonable fear yan. Reasonable fear. Ako gusto ko lang marinig, anong gusto mong sabihin sa kanya? Kay Anthony. Sa pagkakamali ko na yun, talagang maling-mali talaga eh. Aminado naman po ako doon. Anthony, pasensya ka na kung anong nagawa ko. Nasakal kita, natutukan kita ng kutsilyo. Pasensya ka na. Bugso na lang din ng damdamin yun, pre. Hindi may... Kasi akala ko, nung humarap ka sa akin, kakausapin mo ako eh. Tumayo ka lang din sa harap ko, pre. Wala ka naman din sinabi. Akala ko, magiging okay na tayo nun eh. Pasensya na, pre ah. Anthony, ikaw. Pero may respeto ko sa'yo. Alam ko naman yun. Yun nga lang, nagulat lang talaga. Hindi ko talaga totally alam eh. Wala talaga akong kanalaman. Hindi ko alam yung pangyayari talaga eh. Kumbaga sana, kinausap mo lang sana ako noong time na yun. Ako talaga, ayoko rin talaga ng gulo. Ayoko rin talaga ng away. Wala naman taong may gusto ng gulo, Kaya, pre. ikaw, pamilyado ka rin. Ako, tatay din ako eh. Kaya humingi rin ako ng pasensya about sa mga pangyayari. Kala mo. Hindi mo kasi ako. Hindi, ikaw ang hindi nagsasalita, kinakausap kita. Pwede may pagtabi mo puan. Kung papayag kayo, pag-isipan nyo kung paano nyo pagagandahin lalo yung samahan ninyo. Alam mo, by the grace of God, hindi yan natuloy. Ako, ang challenge ko sa inyo, isipin yung mga anak nyo. Kaya nyo bang tumanggi for the sake of your children? We're happy nagkasundo kayo. Panoorin mo pa rin yung CCTV, no? Pero sa ating mga kababayan, sana po maging example to, normal to. Pero hindi dapat ito ang normal sa Pilipino. Lalo po na sinasabi natin ang Pasko ay para sa pag-ibig. Anthony, Gilbert, maraming salamat. Nagtapos ang kwentong ito, lumalabas yung kabutihan niyo. I am looking at two good men. Sa ating pagbabalik po ay ito ang mahalagang katanungan. May karapatan ba ang mga illegitimate children sa usaping mana? Ito po ang ihihingi ng payong kapatid ni Aling Teresa kay Kuya Alan at Ate Pia sa pagbabalik po ng... Hinandugan ng Cayetano in Action with Boy Abunda ng isang espesyal na lunch treat sina Anthony at Gilbert. Kasama na rin si Dexter para tuluyang magkabati at magbanding ang tatlo. Naipaabot na rin ng programa ang mga regalo ni na Kuya Alan at Ate Pia para sa mga anak ni na Anthony at Gilbert. At inihahanda na rin ang medical assistance na pwedeng ibigay sa anak ni Anthony na mayroong cerebral palsy. Grabe nangyari dito kay Maring Teresa. You've got to believe. Si Teresa, yung hihingi sa atin ng payo ngayon. Ano yan? Di ba siya yung may 10 anak? Alam ko 8 doon, galing sa una niyang partner for 20 years. Ay, alam niyo. Meron din ako kilala, 11 years, tapos naghiwalay. Ito pa, yung kilala namin yan. Tumpak ka dyan. Biruin nyo 20
20 years sila nagkasama ng partner niya. At 20 years na nakatira sa isang bubong. Paano mo naman nalaman? Bahay namin nana. Oh. At ito pa, ito balita. Ano yan? Ito pala, nung namatay yung partner niya, bigla namang pinalayas ng kamag-anak. Hindi lang basta kamag-anak. Pinsan pa mismo yung nagpalayas. Teka, parang too good to be true naman yung kwento. Talaga. Sandali, bakit nga siya pinalayas doon? May karapatan ba silang palayasin siya? Ito nga hirit ng pinsan kasi daw tong si Teresa, hindi naman legal na asawa, kaya ito, ayun daw, walang karapatan. O teka, tama ka. Pagpalagay natin hindi sa legal na asawa, yan Teresa na yan. Paano yung 8 anak? Exactly. Di ba may karapatan yun doon sa bahay na iniwan ng daddy nila? Ay, nako, alam nyo, hindi na to kaya ng powers natin. Tito Boy, kailangan na po namin ng powers ni Kuya Alan at Ate Pia. May sobra ba? May kulang ba sa inyong kwento? Malalaman natin. Dahil narito ngayon kasama natin sa Payong Kapatid, please welcome Teresa. Magandang gabi po, Kuya Alan, Ate Pia, Kuya Boy. Bali, pumunta po ako dito para humingi po ng payo sa inyo. Sorry po. Kasi nung namatay po yung asawa ko, nakaburol pa lang siya. Parang pinagtutulong-tulungan na kami. Bali, 8 po silang magkakapatid dun sa tatay nilang namatay. So yun, simula nung namatay siya, parang doon na rin sila nag-start na para guluhin kami kasi lagi nilang pinamumukha sa akin, tsaka sa mga kapitbahay namin na, yun nga po, hindi raw ako tunay na asawa. Kahit yung mga umuupa sa amin dati na nagbabayad sa amin, sinasabi nila na, huwag kayong magbayad dyan kasi, yun nga po, kabit yan. Tapos nung one time po na dumating yung ibang kapatid na galing po sa ibang bansa, yung tita po nung asawa ko. Bali, nagtulong-tulong po sila doon na sinabihan po nila ako na, kailangan nyo munang umalis sa bahay. Humingi na lang kayo ng tulong sa DSWD. Ganon. Kung saan kayo nanggaling, umuwi muna kayo. Parang ganon. Parang sa akin po kasi inaano ko lang. Di bali pong ako. Sabi ko nga po, di bali pong ako. Alisin niyo po ako sa buhay niyo. Okay lang po yun. Pero yung mga anak ko po, sana tanggapin niyo. Kasi kung nagkasalaman po ako dahil bilang pangalawang asawa nung tatay nila, ako na lang po magbabayad. Kumbaga ganun. Pero bilang nanay po, sobrang sakit sa akin na marinig na parang itinatapon yung mga anak mo na lang na parang sabi ko nga po, bakit yung mga anak ko parang napakahirap niyong tanggapin? Sinasabihan niyo pa kami lagi ng kung saan kayo nang galing. Itapon na lang muna yung mga yan. Nakitira po kami dito sa Nabotas dahil nga po doon po talaga ako pinanganak. Pero siyempre, sa dami po, madami kang maririnig na ang daming pinapakain, ang daming ganyan, ang daming naririnig kaming masasakit. Kaya sabi ko ka, eto na siguro yung way para makahingi kami ng tulong na maayos yung mga bata po. Yun lang po talaga gusto ko. Dati kayo'y nakatira saan? Sa E. Rodriguez po. At dati sa inyo nag-uupa yung mga tatlo. Nung magkasama pa kayo ng asawa mo? Hanggang sa namatay po siya, 1 year. Nagka-pisikalan yata ang isa sa mga anak mo. nagka-pisikalan. Paano yun? Anong nangyari? Bali kasi po, yung time na yun, hawak ko pa yung umuupa. Tumawag po siya sa akin. Sabi niya, madam, nagkausap na po kami ni Ryan. Bali, hindi ko na daw po pwedeng ibigay sa inyo yung upa kasi nga po, hindi naman daw po kayo yung totoong Sino asawa. si Ryan? Yung Ryan po, yung pinsan nung asawa ko. Ginawa ko, pumunta po ako. Nasa Nabotas po ako noon. Pumunta po ako ng Quezon City. Pagpunta ko po doon, sabi ko, nasan si Ryan, ganyan-ganyan. Siyempre, yung emosyon ko po bilang yung biglang gano'n na lang, na parang, siyempre, parang bugso ng damdamin ko po na, hindi pwedeng gano'n na siya yung parang magbibida dito na kasi hindi naman sa akin to Sa mga bata to, hindi to yung kinukuha ko para sa pagpapasarap ng buhay ko, hindi. Maya-maya, dumating po yung Ryan. Kasama ko nga po yung anak ko. Pagbungad pa lang niya, nagmumura po siya ng ganyan. Kung ano yung sinasabi niya po sa akin, yun din yung binabalik ko sa kanya. Ngayon sabi niya, hindi, sa barangay na lang tayo. Pagpanik po namin ng barangay, medyo nagkasagutan na rin kami. Parang napuno yung anak ko kasi nga, parang paulit-ulit na lang po kasi yun maliliit pa sila. Ganun na yung mga salitang naririnig nila So nagkaanoan kami. Sabi nung kapitana sa amin, i-reschedule natin yung meeting nyo. Kasi masyado kayong mainit. Di umuwi na po kami. Pumunta po kami mag-ina sa Pipaterno. Ilang saglit lang po, sumusugod na naman yung Ryan. Doon na sila nag-abot. Kasi nagkasakitan na, pati ako, nagkaanuhan na po kami. May CCTV rin po kami noon, nang kuha ng barangay. Hindi mo kinasuhan?
Nagkasuhan po kami talaga. Lumapit po ako sa PAW. Okay naman po, yung biningan ako ng mga kung anong kailangan, napasa ko naman po siya. Ang nagulat lang kami, biglang parang, siguro dahil may pera nga po sila. Dahil sabi nung asawa nung Ryan, ang salita nila, kahit maubos ang pera namin, sisirain ko ang buhay ng mga anak mo. Yun ang salita niyang tinandaan namin talaga. So, nung nagkasuhan nga po kami, nagulat na lang kami, meron biglang may lumabas sa aming, tawag dito, yung parang supwina na, parang gano'n na ia-aresto na yung anak ko. Na yung time na nangyari po yun is minor siya. Na parang sabi ko, nauna kasi silang mag-file kaya nagkaganon. Hanggang ngayon, hindi pa po kami nakakapunta doon kasi parang... Malamang yun hindi summons, yung parang kunin yung side niya. Hindi pa sa korte, sa piskal pa lang. Hindi po. Parang ang sabi po kasi sa amin nung nagmamalasakit, di nakakilala doon, may warrant of arrest na yung anak ko. So, hindi naman po namin na yun. Anyway, separate issue, Apo. pero pwede natin tignan kung yung procedure nga na sunod, no? So actually, ang hinahabol mo ngayon ay kung may karapatan yung mga anak mo Apo. sa ari-arian ng tatay nila. Apo. Tama? Sa pinakasalan niya, sa wife niya, Apo. meron siyang isang anak. Apo. Teresa, alam ko masakit sa'yo, no? Siyempre, masakit nga mawala ng mahal sa buhay. And then yung pinagdadaanan yung mga anak nyo, I'm sorry for the pain na dinadaanan mo. Sa batas kasi natin, yung karapatan magmana, talagang nandoon sa legal na asawa. Sabi mo nga, tanggap mo ang iyong sitwasyon. So, sa mata ng batas, walang mamanahin ang hindi tunay na asawa. Meron tayo sa batas natin na kahit hindi kayo kasal, meron at meron kang pwedeng manahin kung pareho kayong with capacity to marry. Ibig sabihin, yung nagsama ng live-in, pero hindi nakatali sa iba, walang asawa, then okay sila. Pwedeng magkamanahan yon. Yung will niya, pwedeng ibigay na para sa iyo to, pwede. Pero yung kinakasama, pero may ibang asawa, hindi ka makakatanggap talaga. Okay? So, ngayon, iba ang sitwasyon ng anak. The law naman is very clear na may mamanahin ang illegitimate children. General rule, again, for everybody listening, it's 1/2 of the share of a legitimate child. Pero, ito pwede lang kunin sa free portion. Yung free portion, yun yung walang eridero under the law na kailangan tumanggap nun. Kasi under the law, sabi, ang anak, half ng share ng kanyang magulang ang kanya. Ang nanay o ang tatay ng naiwan, half nung anak. Halimbawa, gawin natin sa 1,000 pesos. So, half nung 1,000, sabi ng batas, 500, dun sa anak. Yun ang unang kinikilala ng batas yung anak. Anak. Yes. Okay. And then, half ng 500 sa asawa. So, 250. 250. So, may natirang 1,000 kasi yun. So, 500 plus 250, meron ng may-ari. Okay. Doon sa free portion, pwede ngayon doon bigyan ang illegitimate children. Yung 250 na natitira, yung walo. Yun na, yung Yung walo. walo. Yes. So, yan ang hahabulin ng abogado mo. And I'm so sorry kung anong pinagdaanan mo, pero yung leksyon talaga na kailangan natin ding intindihan at hindi kita sinusumbatan, hindi kita hinuhusgahan, pero yung legal na asawa at yung legitimate na anak, sila kasi yung kinikilala ng batas di ba? Pero sabi din ng batas natin hindi, kasi hindi naman kasalanan ng anak mo, na napanganak sila sa ganung sitwasyon, so meron naman silang ihahabol. Susundan ko lang yung sinabi ni ate na in this case, wala na tayong magagawa. Hindi naman natin makakausap yung kinasama mo, no? It's more on sa iniwan niyang will na may questions din, no? So first point, may properties ka, may concern ka, huwag mong hintayin na may sakit ka na, may tanning, may problema, consult a lawyer. So point number 1. Point number 2, pagdating kasi sa inheritance sa Pilipinas, may sinusunod na formula ang batas. Unlike sa ibang bansa na pwedeng isulat lang, no? And I'll go back to that, no? And then point number 3, yung application ng law ay depende din sa facts. So yun po yung sinabi ni ate kanina na we will make our lawyers available, isa-isahin natin lahat ng properties. Okay, going to point number 2, bakit? Pag may will ka, more or less, hindi ka na manghuhula. Alam mo na kung kanino mapupunta. So, tama yung sinabi ni ate, ang point lang, nag-iiba kasi, Kuya Boy, depende yung ilan ng anak. Yung third point, bakit hihimayin yung properties? Kasi, kung mapapatunayan mo na yung iba sa binili ng asawa mo, o halimbawa sa bahay nyo ngayon, pinaganda nyo yon at yon nag-contribute ka rin, may pera kang nilabas.
So, kwekwentahin bawat isa. But in the meantime, of course, humanitarian, di ba? Siyempre, Cayetano in Action with Boy Abunda would like to help. And then, wag mo intindihin nga yung sa lawyers will give you the advice and then we'll look at yun nga, sa criminal case, kung nasunod yung procedure. Let's assume nasunod. Apo. Di ba? But let's see. So, siyempre, kung nanonood yung kabilang pamilya, you also have to put yourself in their place. Apo. So, let me close by saying this. Hindi po totoo na ang wishes ng isang tao ay masusunod 100% kung ilalagay niya sa will. One last legal point pala, no? Kasi may nabasa ako sa ating briefer na may naghahabol din ng mga kamag-anak. So, pagka ang isang namatayan, meron naman siyang asawa at anak, wala nang habol ang ibang kamag-anak. Thank you po. So hindi dito nagtatapos, sabi nga ni Kuya Alan, meron tayong mga abogado na pwedeng magpatuloy ang inyong pag-uusap para mas klumaro yung iyong problema. Maraming salamat, Teresa. Thank you po. Thank you po. Isang pasasalamat naman po ang ating pagsasamahan sa pagbabalik po ng... Matapos makausap si Kuya Alan, isa pang abogado ng Cayetano in Action ang sumama kay Ate Teresa para makonsulta at mabigyan pa ng karagdagang legal na payo. Para makabuelo, binigyan natin si Teresa ng munting sari-sari store na maaari niyang pagkakitaan at palaguin. Kung handa na rin sina Teresa na lumipat ng bahay, tutulungan siya ng programa na makahanap ng mga uupahan at sasagutin na natin ang 3 buwang renta. Ito ay para mas maging maayos ang kalagayan ng kanyang mga anak sa ngayon. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon ng pagbibigayan, hindi lang ng mga regalo at material na bagay, ngunit pati na rin ng pag-asa at higit sa lahat, pagmamahal. Yan ang layunin ng proyektong Wish 3, isang munting paraan upang iparamdam ang tunay na diwa ng Pasko para sa mga kababayan nating Persons Deprived of Liberty o PDL. I started this project, Wish 3, when I was in Tagaytay City Jail at kinontinue lang natin to when I was transferred in Naik, in General Trias, and actually this is my 4th assignment in Lipa City Jail. Kino-continue natin every year yung Wish 3. Ang pinaka-goal actually ng Wish 3 is to give them hope while they're inside this facility, na may mga tao sa labas na may concern pa rin sa kanila, nagmamahal pa rin sa kanila, at hindi sila nakakalimutan kahit nandito sila sa loob ng facility. To give them hope, syempre para at least pag naka-receive sila ng mga kahit small things na nanggagaling sa iba, mararamdaman nila na hindi sila outcast and they're still part of the community. Usually, ang hinihiling nilang mga wishes ay mga toiletries, mga personal hygiene nila. Kasi although we in the BGMP are providing them, medyo hindi ito nagiging sapat sa kanilang pang-araw-araw. And palagi ko kasing sinasabi sa kanila that to maintain a good hygiene kahit nasa loob ng facility, at ayusin yung kanilang mga dorms. So that's the very reason siguro kung bakit personal hygiene yung kanilang mga ni-wish usually. Yung The Hope Project po ay existing na rin yan kung saan yung ating mga livelihood products ay binibenta natin, and part of the proceeds went to the pambayad ng kanilang mga pang-bail, pang-bayad ng drug dependency examination, because not only that they are being incarcerated, kailangan din nilang magbayad ng mga fines set by the court. So, hindi na po sila magbabayad ng mga other fees nila, kami na po mag-shoulder through the Hope Project. So in every 10,000 worth accumulated sales, may mapapalaya tayong isang
deserving and qualified na persons deprived of liberty, nakadepende po yun dun sa aming priority list. Hindi kami basta-basta din nagpapalaya. Kailangan deserving and qualified. Para po sa akin, ang Pasko po ng isang PDL ay malungkot po. Kasi po, unang-una malayo po ako sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking anak, sa aking asawa. So kaya po malungkot. Mahirap po talagang nandito po sa loob. Ang epekto po sa akin noon, nararamdaman ko po na kahit na po nagkamali po kami, hindi po porket PDL po kami, wala na kaming karapatan na sumaya. Kaya malaking bagay po yung ginawa ni Warden para nararamdaman po namin na may halaga pa rin po kami sa lipunan po. Ang first time ko po magpapasko dito at ang pakiramdam ko po, syempre, unang-una malungkot po. Kasi malayo po ako sa pamilya ko, lalo na sa anak ko at sa asawa ko. Pero thankful pa rin dahil buhay pa rin kahit paano natuturuan kami ng leksyon sa mga pagkakamali namin dati. Kaya po kami nandito dahil para baguhin po namin yung mga mali namin na hindi namin nagawang mabago nung nasa labas po kami. Siyempre, as usual po, ang pagsa-celebrate po namin na pag-usapan na sa loob ng dorm, yung maghahanda po kami kahit paano. Para kahit yung mga malalayo namin na kamag-anak, dahil may mga kasama po kaming PDL na taga-malalayo pa yung mga kamag-anak nila. Ma-celebrate naman namin na parang isang pamilya na rin po kasi kami sa loob ng dorm eh. Parang isang family na rin kami mag-celebrate ng Pasko. Kung ako po ang tatanungin ng wish ko lang ngayong Pasko makasama sila. Konting oras kahit na makayakap ko pamilya ko siya. Yun lang po ang naisip ko talagang wish ko ngayong Pasko dahil napakalungkot ng Pasko sa akin, sir. Message ko lang sa kanila, siyempre kahit malayo si Daddy, mahal na mahal ko pa rin kayo. Salamat pa rin at hindi niyo ako nakakalimutan. Malungkot tong Pasko to para sa atin, siyempre, first time. Pero kahit pa paano, babawi ako sa inyo. Yun lang. I love you. I love you so much. Hindi man sila ngayon nakakatamasa ng kalayaan, mararamdaman pa rin nila ang tunay na diwa ng Kapaskuhan dahil ang kanilang mga kahilingan tutuparin nina Ate Pia at Kuya Alan. Maraming salamat dahil sa munti mong proyektong Wish Tree, buhay na buhay ang diwa ng Pasko. Kaya naman kami rito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, tutuparin ang mga pinakakaraniwang hiling ng mga PDL sa inyo. Maligayang Pasko, lubos na nagpapasalamat Tito Boy, Ate Pia, and Kuya Alan. Ito po yung aming PDL Wish Tree dito po sa Lipa City Jail. And 366 po ito kasi ito yung total population ngayon dito sa Lipa City Jail. And the usual na hinihingi po nila ay mga hygiene kit dahil siguro nakukulangan sila sa mga nabibigay sa kanila ng kanilang mga dalaw. So magbabasa po tayo sa ilan sa mga wishes nila dito. Ako po si Christian. Wish ko po magkaroon ng hygiene kit. Malaking tulong po ito sa pananatili ko dito sa lugar na pangunahing kailangan ng isang katulad kong PDL na walang dalaw. At ito naman ang susunod, wish niya ay magkaroon din ng hygiene kit at sana matanggap niya bago magpasko. And the third, ang wish niya ay magkaroon din ng hygiene kit. At maraming salamat po sa inyo at maligayang Pasko. Sana po ay matupad ninyo ang simpleng wish na ito. Cayetano in Action with Boy Abunda. Maligayang Pasko! Maraming taon po ako'y naging ambassador ng BJMP. Ako, yung aking concentration noon, lahat naman, I was visiting the dorms, no? Pero ako yung aking hindi malilimutang karanasan talaga sa BJMP ay yung tuwing binibigyan nila ako ng pagkakataong makausap yung mga nanay.
At doon tayo nakipagkwentuhan tungkol sa mga buhay. Tama yung sinabi ng isa na bahagi ng kanilang buhay doon ay tinutulungan sila kung paano makakabalik. Yes, oo. Kung paano makakabalik. Pero they really talk about their children. They talk about their family. Bumabalik at bumabalik po talaga tayo sa pamilya. Ako, Kuya Boy, ang take ko is that Christmas is really for everyone. Yeah. For the religious, for the not so religious, for the believer, for the unbeliever, mayaman, mahirap, di ba? Malaya, deprived of liberty. It's really for everyone. And I'd really like to thank ang ating staff na nakita nyo si Warden Aris at ang grupo na to kasi may chance pa kayong lahat to be a blessing. You can still give a gift naman. Tayo naman ang pinakamahabang Christmas season sa buong mundo. It doesn't have to be something material. It could be just telling them you're not forgotten. It could be bisita, it could be a letter. But of course, if we can, give the best. Kuya Boy, inject ko lang, natutunan ko to sa ilan na Christian friends. Bakit pagka mamimigay tayo, parating luma? So, if God gave us the best, why not also give the best? So, nothing wrong with giving a spare, giving something used. Marami, sobrang blessing pa rin yun. But, if we can also give something new, na meaningful, bakit hindi? Actually, recipient ako ng mga artwork ng mga person sa Deprived of Liberty PDL. Recipient ako, kaya sobrang excited nung pinapalabas yung fini-feature yung mga products ng ating mga PDL kasi bumili ako noon, hindi lang dahil gusto kong tumulong. Bumili talaga ako dahil sobra akong nagandahan. Tama. So naisip ko, one way that I can also give back, kasi ang mura actually. If you are an art collector, hindi naman po ako art collector, pagka lang nagustuhan ko, sabi nga nila, bilhin mo yung gusto mo. Nagustuhan ko. Now that I think about it, napakamura, babalikan ko yon at dadagdagan ko yung bayad ko para doon. Kasi lahat ng nakakit ng office ko, gandang-ganda sila. And such a blessing to have met then Warden Aris. And I think we can do more, also the three of us, through our contacts with the agencies. Yung not just the arts, pero like ako, sa totoo lang, di ako masyado talented sa arts. Pero kung kunyari, ako ay nasa ganung kalagayan, kung bibigyan ako ng opportunity mag-aaral pa ako, di ba? So siguraduhin natin na ma-connect natin sila sa mga TESDA, di ba? But just today, nabasa ko, ilan libo ang hinahanda nila ngayon na i-release na PDL for several reasons before Christmas. So yun po, isa pa ang problema po natin marami is yung pagka nakulong, tapos nawawala ng pag-asa or nagkakastigma na ex-con yan o nakulong, hindi nakakakuha ng trabaho, walang makain, so gumagawa ng ilan na petty crimes na para mapakain ng pamilya, balik na naman sa kulungan. Yung mga makakauwi na, we give them a love gift to start over. Ayun din, ang ganda nun. Ang ginamit ni Aris na term ay qualified and deserving. Yun, yung to build on that point na merong hindi humihinto ang pagiging, ang humanity ng mga taong ito. So salamat, Warden Aris. Salamat po sa mga nagpa-interview. At salamat po sa lahat ng BJMP at saka Bureau of Correction personnel natin. At sa ating staff, maraming salamat. At sa ating pagbabalik, lahat ng mga bisita natin dito sa studio sa Cayetano in Action ay walang uuwi na walang regalo. At sa Alan Pia Pick, ilan sa inyo ang mananalo ng 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, and 2,000 pesos. At yan ay magaganap sa pagbabalik ng... Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action. We're going to play Alan Pia Pick. Handa na ba kayo manalo ng 10,000 pesos? Tayo. 3, 2, 1, go! Nakita kita maglaro. Pangalan niyo po? Maria po. Maria! Welcome to Cayetano in Action.
Ang iyong pangalan? Reggie po. What's your name? Irish po. Iris. Okay, Iris. Ikaw naman? Isa po. Isa. Diyan muna kayong dalawa. Dito tayo mag-uumpisa. Okay? In 3, 2, 1, go! Meron kang 2,000 pesos. Maraming salamat. Diyan ka lang at pag-isipan mo ang iyong strategiya. Dito naman. In 3, 2, 1, go! Ang galing! Galing mo! Ang galing, no? Fight talaga. Merry Christmas. Halika dito. Yung talon mo talaga. Congratulations. Thank you po. Dito naman tayo. Okay, in 3, 2, 1, go! Maraming salamat po! Kuya Alan, Ate Pia, dito po. Anong iyong gagawin sa yung 10,000 pesos? Pabibili ko po ng insulin ni Papa. May sabihin si ate. Oo, kasi pag naririnig namin na pambili ng gamot, kami na rin ang sumasagot ng gamot. Kaya, sa iba mo, gagamitin yan. Dito naman tayo. Ako, Kuya Boy, gusto ko kasing mapagbigyan yung my birthday. Halika. Tapos tetestingin ko na rin na 2 kalaban. Ayan. First time na ginawa ito ni Kuya Alan. Either malito ko sila o ako malito. Maritim. In 3, 2, 1, go! Ang galing. Thank you sa Alan and Pia Cayetano in Action and with Boy Abunda. Thank you po. Thank you very much. Hindi pa tayo nakaka-uwi. Natatapos ang show na 3 ang nanalong 10. Correct. Pag na-eksakto mo sa kahit anong puting linya, pa-birthday na namin yung 10,000. Okay. In 3, 2, 1, go! Thank you po, Kuya Alan and Ate Pia. And happy birthday! Tulad ng sabi namin, walang uuwi na walang regalo mula sa Cayetano in Action. Kaya bawat isa sa inyo ay merong ensaymada mula sa La Luna. Maraming salamat. Maraming salamat muli. In behalf of Cayetano in Action with Boy Abunda at lahat po ng kasama natin behind the camera, we want to wish a happy birthday. Many more years and decades of a good, healthy life sa isa sa haligi ng GMA7. Siyempre po kay Attorney Felipe Gozon. Sir, happy birthday. Happy birthday po, sir. Tony Gozon, maligayang karawan at maraming salamat po sa inyong tiwala sa amin dito sa Cayetano in Action. God bless you and may you have good health and be surrounded by loved ones and friends. Maraming salamat. Ate Pia? So, we've come to the end of our show for tonight. And my reminder is always what my father said. Huwag magpapi, alamin ng batas. Kaya tandaan niyo parati, kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Huwag kalilimutan na doon tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawalan. Maraming salamat. Kita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Dito lamang sa...